At sa iba namang balita, malapit na naman po ang pasukan. Nakapamili na ba kayo ng mga gamit ng inyong mga anak? Sabi po ng Department of Trade and Industry, sapat ang supply kaya hindi po dapat tumaas ang presyo ng mga gamit pang eskwela. Nakatutok si Julius Segovia. Mahigit 2 linggo bago magbalik eskwela, sinimulan ng mamili ni Lovely ng school supplies sa Divisoria. Baka raw sobra pa ang 3,000 pisong budget niya para sa 6 na pamangkin. Mas nakakamura kami dito. Iba pa ang price sa mall eh. Ayon sa Department of Trade and Industry, sapat ang supply at hindi raw dapat magbago ang presyo ng mga gamit pang eskwela. Kanina, nag-ikot ang ilang opisyal ng DTI kasama si Senator Bam Aquino, chairman ng Senate Committee on Trade and Commerce. Nagkabit sila ng poster ng suggested retail price para may gabay ang mga mamimili. Ang bookstore na ito sa Moraita, mas mababa pa sa SRP ang presyo ng maraming school supplies. Liban na lang sa isang brand ng ballpen na mas mahal ng 50 centavos ay tinakdang SRP. Kaya agad pinalitan ng may-ari ang presyo. Ini-inspect natin uli over the next few days saka the next few weeks, no, para siguraduhin na yung pagpalit nila ay permanente, hindi lang para ipakita sa amin ngayong araw na to. Inikutan din ng monitoring team ang isang mall sa Divisoria. Isang stall doon ang nasita dahil mas mataas ng 25 centavos sa SRP ang benta ng isang box ng crayons. Pagpapaliwanagi ng DTI ang mga retailer na nagbebenta ng school supplies ng higit sa itinakdang SRP. Sakaling baliwalain ng notice of violation, pwede na rin daw silang mapatawan ng multang hindi bababa sa 5,000 piso. Bukod sa presyo, kailangan ding suriin ang mga school supplies, lalo na ang crayons, kung wala itong toxic chemicals. Gamit ang X-ray fluorescence spectrometer, isa-isang tinest ng mga taga-Food and Drug Administration ang mga gamit pang eskwela. Napatunayang wala namang content na heavy chemicals ang mga ito. Julius Segovia, nakatutok 24 oras.